3 years na ako sa UK, wala pa rin ako naiipon. Wala man lang ako naipon or wala man lang ako naipundar na bahay, negosyo, o kaya kotse. Wala lahat. Pinapadala ko kasi lahat sa bahay para may pang grocery, pambayad ng bills, pang celebrate kapag may mga events, birthday, Pasko, bagong taon. At syempre, pang tuition ni pamangkin, ni kapatid, allowance. So, kaya wala natitira sa akin. Ganyan na ganyan ang linyahan ng ating mga kababayan. Yung tila bang parang nagpapataasan tayo ng ipinapadala nating pera sa Pinas para sa pamilya natin. Na tila ba na kapag mataas ka, ikaw na yung panalo. Ibig sabihin, ikaw yung nag-provide ng mas malaki. By the way, this is Marlon in UK. And totoo, 3 years na ako dito sa UK. Pero ang hindi totoong wala pa akong naipon, nakakaipon ako. Pero syempre, dahil yon sa tulong na noong unang pagpunta ko dito sa UK, nag-aaral na talaga ako kaagad ng tungkol sa financial, education, especially bago ko pasukin ng mundo ng OFW. Alam ko na kaagad na ang goal ko dito ay makaipon ng pera para makapagpundar, para ah, balang araw ay magkaroon ako ng mga investments at kung ano pa. So far sa ngayon is ipon pa lang ang ating ginagawa. Ikaw kabayan, tatanungin kita, may naiipon ka ba? Sa years mo ng stay sa UK, nag-iipon ka ba talaga or wala kang ginagawa? Kumbaga sabay ka lang sa agos kung ano lang yung matira sa sahod mo. Yung tipong pagdating ng sahod, ibabawas mo lang lahat ng gastos at lahat ng matira do'n is yun na ang pinaka-savings mo. Which is ang nangyayari talaga is wala naman talagang natitira. So mga kabayan, kung aminado ka sa sarili mo na hindi ka talaga nakakaipon, na 1 or 2 years or 3 years ka na sa ibang bansa, yung iba pa nga is 10 years mahigit, pero alam nila sa sarili nila na wala pa rin silang ipon. Mga kabayan, baka mamaya is pasok ka sa mga reasons kung bakit hindi nakakaipon ang isang OFW. So, simulan na natin. Unahin na natin yung over-sending of money. Mga kabayan, nung nasa Pinas tayo, madalas sa atin kaya pumunta rito dahil naghahanap tayo ng mas malaking kita. So, totoo naman, nung pumunta tayo dito is nagkaroon tayo ng mas malaking kita. Pero tandaan nyo sa Pinas, tandaan nyo lang, i-recall nyo lang, noon bang nagtrabaho tayo sa Pinas, which is sumasahod tayo ng at least 15K to 20K. Tandaan nyo ba na napagkakasya natin sa pamilya natin yung pera na yun. Kumbaga, sakto lang, hindi tayo nangungutang, walang kung ano-ano pero tumatagos tayo para sa isang buwan. Kumbaga, kaya natin. Pero kaya lang tayo OFW kasi nag-iisip tayo na what if madagdagan lang tayo ng at least 20K, 30K. At least maipon natin yun. Alam natin malaking tulong na yun. Pero bakit ano nangyari? Ang nangyari kasi is noong lumaki na yung ating sahod, which is sabihin natin for example 100K per monthly. Dating 20K, naging 100K per monthly. So sabihin natin, automatic, pagdating ng sahod natin galing abroad, automatic send ka agad yung 50 or 60K doon sa ating sahod. Ang matitira is 40K para sa atin. Kasi alam natin sa sarili natin, malaki na yung 40K para sa atin. Di natin alam, meron tayong cost of living dito sa ibang bansa. Meron tayong bills sa binabayaran, transportation, kuryente, tubig, or rent, and then pagkain natin. Tapos may mga luho pa tayo. So, anong nangyari? Wala naman talaga tayo naiipon. Or meron man, napakaliit. Number 2, kadikit nun is hindi marunong mag-budget. So, maipapayo ko sa inyo mga kababayan, sa budget natin dapat nakalagay or naka-indicate rin yung savings natin. So, ano bang ibig sabihin nun?
Kapag dumating yung income, ang mangyari is dapat income minus savings is equal to gastos. So, dapat pagdating pa lang ng ating pera, kaltasin na natin yung desired amount ng ating savings. Kung sumusunod kayo sa savings rule na 50-30-20, which is, for example, is 50% savings, 30% gastos or yung needs, and 20% yung mga wants, yung mga ganyan. Kung sumusunod kayo sa mga ganyan, maganda yon. Pwede rin kahit na mas mababa or 30% lang savings, 20%, okay lang yun. At least automatic siya every income. Hindi yung pagdating ng income, ma-minus lang natin yung mga gastusin natin at ang nangyari wala naman talaga natitira. Nauubos lahat. Akala natin nakaka-save tayo pero wala naman talaga. Lastly is, overspending. So, halos magkakaparehas lang, eh. Overspending, yun naman yung overspending sa mga gamit na hindi naman talaga natin kailangan. Wants versus needs. Unahin natin yung needs kaysa sa wants. Minsan, ang nangyari is wala tayong, main account para dun sa mga savings natin. So, ang nangyari isa lang yung pinanghahawakan nating, bank account and then minsan nakakaipon tayo, ta's pagtingin natin, "Ang laki ng pera ko dito, meron pa pala akong 100,000 dito. Uy, may bagong labas na iPhone, puwede ko sigurong ibilhin 'to." Full iPhone 17 Pro Max, fully paid. Kumbaga gano'n, gano'n kaagad. And then after natin i-purchase, ayun, wala na kaagad yung savings, wala na kaagad yung, months of pag-iipon na akala natin marami tayong pera pero hindi natin alam, dapat yung pera na yun sa emergency fund natin inilalagay, hindi sa kung ano-ano. So, ayun lang mga kabayan, sana may natutunan kayo, sana ma-realize niyo na, anong status niyo ba ngayon? Nagtatrabaho lang ba talaga kayo, dito sa ibang bansa, hindi niyo target mag-ipon or gusto niyo ring mag-ipon pero ang nangyari is hindi niyo nare-realize na mali pala yung ginagawa niyo. This is Marlon Nanyuke and, please like and subscribe para sa mga susunod pa nating mga videos about OFW tips and mga kung ano-anong tips, ha. So, yun lang guys, salamat.